Okay ka lang ba, Lenlen? Mukhang puyat na puyat ka, Anong oras ba kayo natulog ni Jake? Hindi agad ako nakasagot. Napasarap lang po ang kwentuhan namin dito sa ad ni Jake. Opo tayo, hindi namin napansin ang oras eh. Tsaka nag-race to 10 din po kasi kami ni Jake. Sabi ko po kasi sa kanya seryosohin niya ang laro eh. At ilabas niya ang totoong tumbok niya pagkalaro ako. Pagsisinungaling ko pa. Ganun ba? Nanalo ka ba sa anak ko, Jake? Tanong naman niya kay Jake. Hindi nga po tito eh. Talagang matibay si Lenlen. Hirap na hirap akong manalo dagdag pa ni Jake. Hindi ka talaga mananalo dyan, Jake, at turawan ko yan. Balang araw ay magiging kampiyon yan sa malalaking tournament. Ang natatawang saad. Ni tatay. Matapos kumain ay muli kaming tumambay sa bilyaran ni Jake. Maya-maya ay dumating ang grupo nila Alfie. Pero sa pagkakataong iyon ay may kasamang ibang player. Ibang tirador, at gusto daw bumawi kay Jake. Ayaw pumayag ni tatay na si Jake ang lalaban dahil lugi daw. Baka magpamigay lang daw ng pera si Jake dahil kilalang tirador ang lalaki na iyon sa kabilang bayan. Lenlen, ikaw na ang lumaro at alanganin si Jake dyan sa ad ni tatay. Pero tay, hindi ko po kaya at masama ang pakiramdam ko sa ad ko. Wala nang nagawa si tatay kundi pumayag na lumaban si Jake. Isa pa ay si Jake talaga ang gusto kalaban. Marahil ay naikwento NJ Archie na tinalo siya. Ang totoo, ayaw ko din sanang palabanin si Jake dahil kilala ko din ang humahamon sa kanya. Pero siya na din mismo ang nagsabi na lalaro siya. Naikasa ang laban nila. Race to 10 lang ulit at 10K ang pusta. Naging mainit at tikit ang laban pero sa huli ay nanaig pa din ang tumbok ni Jake. Dahil sa ganda ng laban ay nawala ang sama ng pakiramdam ko. Tuwang-tuwa ako sa galing ni Jake. Nanlibre ito ng inumin at nagpamerienda sa mga tambay sa bilyaran. Grabe yun, Jake, ang tibay mo talaga, puri ko pa dito. Tuwang-tuwa din naman ang mga nag-sidebet kay Jake pero mas madami ang malungkot dahil pumusta sila sa kalaban. Hindi din kasi nila akalain na tatalunin ni Jake ang isang kilala lalo na sa money game. Talagang napakatibay ni Jake sad ko kay tatay. Tumango lang ito at isang tipid ng ngiti ang isinagot. Pagkatapos ng laban ni Jake na iyon ay naging matunog ang pangalan ni Jake sa amin. Isang dayo na balikbayan di umano ang tumalo sa dalawang kilalang tirador ng bilyar. Mga ilang laban pa ang naipanalo ni Jake nang kausapin ako ni tatay. May idea na ako kung ano ang pag-uusapan namin. Dahil pansin nitong huli na parang hindi na natutuwa si tatay sa pagiging matunog ng pangalan ni Jake. Inganas kasi nito ay ako ang manghibabaw sa lahat. Sakto na nasa banyo si Jake at naliligo ng kausapin ako ni tatay sa, nagiging matunog na si Jake, anak. Baka naman maungusan ka na niyan. Sabi ko naman sa'yo, kailangan tuparin mo ang pangarap ko or maging champion ka dapat. Hindi naman siguro makakasagabal sa pangarap niyo, tay. Kung sakaling makikilala si Jake dito. Ska diba nga po ay aalis din naman sila at babalik ng Amerika. Pero anak, ang gusto ko ay talunin mo si Jake para mapatunayan ko na pwede ka nang isabak sa tournament. Tay, tinatalo ko naman po si Jake. Yun nga lang ay hindi ko sure kung seryoso siya sa nagiging laban. Tingin ko kasi tay, pinagbibigyan niya lang ako. Hindi ganun, anak. Ang gusto ko ay talunin mo siya sa isang tournament. Magpapa-tournament ako dito at isasalin natin ang mga magagaling at tirador. Ang gusto ko ay patunayan mo na ikaw pa din ang may pinakamatibay na tumbok dito sa lugar natin. Tumango na lang ako sa mga sinabi ni tatay. Alam ko naman na hindi ko siya maaring kontrahin. Ang totoo ay hindi ko gusto na magkaharap kami ni Jake sakaling matuloy nga ang tournament. Hindi sa natatakot akong matalo kundi sa maaring maging epekto kay tatay. Sakaling seryosohin nga ni Jake ang laban at matalo nga ako. Sa akin okay lang kung matatalo ako kay Jake. Pero kay tatay sigurado ay hindi. At yun ang kinakatakot ko. Agad na inayos ni tatay ang gaganaping tournament. Na-announce siya sa mga player na nandoon. At agad namang naiparating sa ibang mga player sa lugar namin. Madami ang agad nagpalista at agad ding nagbayad ng entrance nila. Ilang beses na ding nakapagpa-tournament si tatay sa amin. At ang huli nga ay nang sumali na ako. At ako nga ang nanalo. Kaya naman inaasahan na ng marami na abot ako sa final. Ang hindi lang nila sure ay kung sino ang makakaharap ko. Isang linggo lang ay nakumpleto na ang lahat ng player at agad na simula ng tournament. Gaya ng inaasahan ay nanguna kami ni Jake.
Nasa semifinal na noon at ang kalaban ni Jake ay si Alfie. Ako naman ay si Rob, isa ring tirador na galing sa kabilang bayan. Una kaming naglaban ni Rob at pinaglabanan namin kung sino ang papasok sa final at makakalaban ng kung sino ang mananalo kila Jake at Alfie. Naging mahigpit ang laban namin ni Rob, ngunit sa huli ay ako pa din ang nanaig. Ibig sabihin ay aantayin ko na lang ang laban nila Jake at Alfie. Kung sino ang mananalo sa kanila ay siya ang makakaharap ko sa final. Jake, kailangan ikaw ang manalo, ha? Kailangan ikaw ang makaharap ni Lenlen para magkaalaman na talaga kung gaano kakatibay. Sige po, tito. Gagalingan ko po, sagot ni Jake. Ganun nga ang nangyari. Masyado matibay ang tumbok ni Jake para talunin ni Alfie kaya hindi nito kinaya. Sa huli ay kami rin ni Jake ang maghaharap. Nagpahinga muna kami ng ilang araw. Gusto kasi ni tatay pag nagharap na kami ni Jake ay namdoon si Ninong John. Hindi ko alam ang dahilan niya pero ang sabi niya ay gusto niya masaksihan ni Ninong kung paano ko talunin si Jake. Tinawagan ni tatay si Ninong at nangako naman ito na darating sa araw ng laban namin ni Jake. Nang araw ding iyon ay tumawag naman ang tito ko at iniimbitahan kami na pumunta dahil birthday niya kinabukasan. Ang gusto ay pumunta na kami nung araw ding iyon at doon na daw kami matulog. O anak, paano yan birthday ng tito mo bukas at pinapapunta na tayo ngayon? Doon na daw tayo matulog. Ha? Tay, paano naman si Jake? Isasama ba natin? Tanong ko kay Taya. Aba, tanungin mo siya kung gusto niya sumama. Tinanong ko nga si Jake pero ang sabi nito ay magpapahinga na lang daw siya sa bahay. Tay, hindi daw sasama si Jake. Kung hindi na lang din kaya ako sumama. Baka kasi mainip lang ako doon. Alam niyo naman tay mga babae ang anak ni tito eh. Wala akong makakabonding doon sa ko kay tatay. Alam ni tatay na hindi ako close sa mga babae kong pinsan kaya napaisip din ito. Oo nga anak, sige basta buksan mo ang bilyaran bukas ha. At sayang din ang kita. Tsaka wag ka munang lalaban bukas ng pustahan. Ireserba mo ang lakas mo sa laban niyo ni Jake. Natuwa naman ako sa pagpayag ni tatay na maiwan ako kasama ni Jake sa bahay. Hindi ko alam pero nakadarama ako ng excitement ng araw na yon. Hapon na nang umalis sila tatay at nanay. May naglalaro pa sa bilyaran pero halos patapos na din. Jake, ikaw muna bahala dyan ha at pahinga muna ako sa kwarto ko. Tumango lang ito at iniwan ko na siya na nagbabantay sa bilyaran. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nakatulog nang magising ako sa mga katok sa pinto. Si Jake ang tumatawag. Agad akong bumangon at pinagbuksan. Alin, tara kain na tayo? Sige Jake, sunod na ako. Paglabas ko ng silid ay nakahain na pala ang pagkain. Nakapagluto na pala si Jake at mas lalo akong humanga dito dahil hindi lang pala ito magaling tumumbok. Masarap din ito magluto. Bigla tuloy pumasok sa isip ko ang isang bagay. Magaling din kaya siyang kumain? Napangiti na lang ako sa isiping ngayong gabi ay solo namin ang bahay ni Jake. Alam ko na ang galing ng tumbok niya at natikman ko na ang luto niya. Ang hindi ko na lang alam ay kung magaling at masarap din ba siyang kumain. Natapos namin ang masarap na hapunan. Ako na bahala sa mga hugasin Jake at magpahinga ka na muna. Sige tambay lang ako sa bilyaran saad niya. Matapos mahugasan ang mga pinagkainan ay agad naman ako naligo. Nagsabon ako ng husto at naghilod ng katawan. Kailangan kong maging malinis at mabango dahil solo namin ang bahay at anumang oras ay maaring may mangyari matapos maligo ay pumasok ako sa silid ko. Kinuha ko sa aparador ang isang damit pantulog na ikinatago-tago ko. Hindi iyon alam nila nanay at mas lalo ni tatay. Binili ko iyon sa isang mall pero isang beses ko lang naisuot. At yun ay nung sukatin at subukan ko lang kung bagay. Manipis lang iyon at may terno na napakaiksing short. Malambot na tela na para ka na ding walang suot dahil sa nipis. Hindi na ako nagsuot ng panloob. Nais kong gulatin si Jake paglabas ko. Yun bang matutulala siya sa ganda ng hubog ng katawan ko? Gusto kong mailabas muli ang tumbok ni Jake, pero hindi sa bilyar, kundi tumbok na minsan na niyang ginawa sa akin. Paglabas ko ng bahay at sakto nga na tumutumbok si Jake, sarado ang bilyaran, nakababa ang roll-up kaya walang makakakita sa amin. Hindi nga ako nagkamali dahil kita sa mukha at reaksyon ni Jake ang pagkamangha.
Imbes na tirahin ng bola ay para bang napatulala pa ito habang papalapit ako. Oh, Jake, ba't di mo pa tirahin yan? Para kang nakakita ng multo dyan? Kasi, ikaw kasi. Nagsusuot ka pala ng ganyan? Tanong niya. Hay, ang totoo, Jake, ngayon lang kasi wala naman sila tatay. Palagay mo ba makakapagsuot ako ng ganito kung andito ang mga yon? Sabagay, ang alam nila astigin ka eh. Ay naku, Jake, buti pa mag-ensayo ka na lang para sa darating nating laban sa Adko. Ngunit imbes na tumira ay binitawan nito ang tako at lumapit sa akin. Gaya ng una ay napasandal muli ang likod ko sa mesa ng bilyar. Napakaganda mo lenlensad no, Jake. Pwede bang sa'yo muna ako tumumbok? Pilyong tanong niya. Oo naman, Jake, natumbok mo na nga yan, diba? Nakangiti kong sagot. Hinalikan ako nito at ano pa ba ang dapat kong gawin? E di lumaban ng halikan. Muli ay pinadama namin sa isa't isa ang pagkasabik. Binuhat niya ako at inupo na sa mesa ng bilyaran. At muli ay nilasap namin ang masarap na labi ng isa't isa. I love you, Lenlen. I love you too, Jake. Yun ang palitan namin ng halik. Tuluyan na din akong napahiga sa ibabaw ng bilyaran at nang akmang tutumbukin na ako ni Jake ay pinigil ko siya saglit. Jake, ipangako mo muna sa akin na seseryosohin mo ang laro natin sa finals. Oh, Lenlen. Hindi lang ang laro natin ang seseryosohin ko. Dahil pagtapos ng laban natin, ay seseryosohin na din kita. Sasabihin ko na kila mama at papa na nobyo na kita. Hindi na ako nakasagot pa dahil mabilis na akong tinumbok ni Jake. Gamit ang mataba niyang tako ay lalo kong napatunayan na matibay talaga ang tumbok niya. Sa ibabaw ng bilyaran saksi ang mga tako at kasabay ng paggulong ng mga bolang nandoon ay ang pagbaon ng panargo ni Jake. Naisigaw ko ang mga salitang, Jake, ang galing mo tumumbok. Kapwa kami pagod na nahiga sa ibabaw ng bilyaran matapos ang halos kalahating oras na tumbukan. Galingan mo sa laban ha. Gusto ko ay matalo ka ng totoo, hindi yung pinagbibigyan mo lang ako. Kapag hindi mo sineryoso ang laban natin, wag mo asahang seseryosohin ko din itong sa atin. Dahil sa sinabi ko ay nangako si Jake na huhusayan niya at gagawin ng lahat para manalo. Matapos makapagpahinga ay inaya ko siyang maligo ng sabay. Meron pa kasi akong gustong malaman. Yun ay ang husay niya sa kainan. Kaya pagtapos namin maligo ay sa silid ko na kami tumuloy. At doon ko napatunayan na hindi lang siya masarap magluto. Masarap din siya kumain.